Mga kabarangay, yung mga nakikita nyo. Parang ano tayo? Parang naging demure tayo. Oh, Very demure. very refined. Mindful. Very mindful. Yes! Welcome back sa Love Tony Petanabra, mga kabarangay nyo. Siyempre, nandito po tayo ngayon sa isang kapihan sa Angono. Ha? Nakita nyo naman kanina. Umpisa pa lang, di ba? Yung kanilang mga pagkain na nakakain Hindi lang very ngayon. demure, very delicious. Diba? Yung nakita nyo kanina, no? Yes! Oh. And yung aesthetic nga ng lugar. Mapantayan kaya, syempre, ng lasa at sarap ng pagkain, ang ganda rin ng pwesto nila. Aba, alamin natin yan. Dahil makikikain tayo rito sa negosyo ni Shane Atienza sa agahan natin. Panoorin po natin ito, ng matakam. Kung comfy tambayan ang hanap na may panalong pagkain nga raw at inumin, hindi na nga raw kailangan lumayo ng mga taga-Angono dahil mayroon yan dito sa Barangay San Isidro. Yan ang pausbong pa lamang na negosyo ni Shane Atienza. From the reopening of Cafe Cafe, we are now a cafe and restaurant. So our vision is to be a place for a celebration. Tiwala sa sarili at suporta ng pamilya. Yan ang naging pinakamalaking puhunan ni Shane sa pagbuo ng kanyang munting kapihan. Subukan natin kung anong may offer ng kanilang menu. Ihahain na yan ni Shane dito sa agahan natin. Mga kabarangay, welcome natin dito sa Love Tony Petanabra sa Shane Atienza. Good morning. Good morning po, Miss Yan, Love. napakaganda Good ng morning batang po. ito. Ay, friend, di ba parang kaya ka pa ka? Parang naubos mo tayo. Kanina pa kalahati na eh. Good morning, Shane. Good morning. Ayan. Nga, umpisahan na natin. Okay. Kasi ang dami nating gustong malaman kayo, Shane, kasi napakabata niyang entrepreneur, my friend. Oh, Shane, maaari mo sabihin sa kanya kung ilang taon ka lang at kailan na umpisa ang inyong kapi? So ako po ay 23 years old na po. At sinimulan po namin ang Cafe Cafe. Cafe pa lang po kami noon, year 2022. Then nag-reopening lang po kami, kaya po ngayon is naging cafe and restaurant na po kami. Ibig sabihin, love, 21 lang. Ang love nga pala pangalan. Ay, Tony Pet. 21 lang siya noon. 21 lang siya noon. Mas bata pa, di ba? Alam ko yung bakit mo ko nakalimutan. Ang sarap na nga na, ha? Nakakalimut ng pangalan. Ha? Kanina lang magkasama tayo, nakalimutan mo na pangalan ko. Okay, go! Okay. Tapos, so 2022, Yes po, August 30, 2022 po, nag-start po ako ng Cafe Cafe. So, ang ino-offer po namin doon ay kape pa lang po and pastry. Wow! Then, sadly po, nag-close kami, pero it's a blessing in disguise po siguro. Nang nag-reopen kami this January 28, 2024, is naging cafe and restaurant na po kami. Yung tinodo na nila. May pagkain na rin, Yes, my friend. Pero syempre gusto kong malaman, kasi ang bata nga niya eh. Anong edad ka nagkaroon ng interest na maging isang negosyante? 20 years old po ako, nag-start po ako sa isang mango tapioca. So, during pandemic po, nag-iisip ako na parang gusto kong magtayo ng negosyo ko. Gusto kong magkaroon ng sarili kong brand. Wow! Na pakiramdam ko, kaya kong gawin kung ano yung gusto kong brand. Since Saan ayun mo po yung hinuhugot passion. yung ganitong klaseng thought? I mean, idea? Meron ka bang sa pamilya nyo ba? May negosyante? Yes Sinusundan mo ba? Actually po, buong pamilya po namin is business-minded po. Kaya, my friend. Nag-start po kami during pandemic po. Nag-isip ako kasi ang daming doon po lumabas lahat ng mga negosyo. Correct, totoo. And ako parang pinressure ko yung sarili ko na ano ba ang kaya kong gawin. So una po, na-curious po ako sa mga kape kasi dating din naman po uso yung mga iced coffee, milk tea. Then, nagkaroon po ako ng interest, parang nagustuhan ko po, parang nagkaroon po ng love sa kape. Sabi nga natin kanina, sabi nga ni Shane kanina, di ba, sabi niya, nag-start din siya ng cafe pero nagsara. Anong ibig sabihin nun? Parang may, at some point doon sa pagbubukas mo ng negosyo niya, may maling diskarte kang ginawa, kaya nagsara, at may malaki ka bang natutunan from that?
Alam niyo po, nakakatuwa po kasi noon po, napakaliit lang po nung cafe ko. Hindi po siya ganito kalaki. Pero grabe po yung dinumog ng tao sa amin during that time po. Okay, bakit kayo nagsara? Nagsara po kami due to personal reasons po. Pero hindi dahil sa pagmamanage. Hindi po. Oh, taray. Okay, and then? And then po, parang ayoko po siyang i-stop. Pakawalan. Opo, parang ayoko siyang sukuan. So, nagkaroon po ng ilang years, almost 1 year nga po kasi 2024 po kami nag-start. So 1 year po kami naghahanap ng around Angono na location na pwede po namin pagsimulan uli ng Kapi Cafe. And then, ayun po, sa awa po ng ama. Habang nag-aaral siya. Yes po. Habang nag-aaral siya nito kasi hindi pa siya nag-graduate noon. Opo. So, ayun po, isa po yun sa personal na struggle ko po. Na habang nag-aaral po ako, nag-iisip po ako ng concept po sa negosyo ko. Kung paano ko siya mas i-improve pa, kung paano ko siya mas mapapakilala pa. And at the same time, hindi ko po talaga siya susubuan. So, yung ano mo ba, yung kurso mo ay may kinalaman dito Yes sa interest mo? Opo. Ako po ay gumraduate ngayong July lang po, 2024, as a financial management Wow, student. taray, my friend. Nice. Sipag. Okay, so Shane, maaari mo bang ikwento sa amin kung bakit kayo nag-reopen? At paano? Kasi mahirap yung nag-rumorlo na kayo, di ba? Yung na-oil up na yung negosyo, mayroon na momentum, tapos biglang nawala, tapos nag-reopen. Sa tulong po ng aking father po na si Papa. Shoutout mo, shoutout mo. Shoutout po sa Papa ko, Christian Aaron Atienza. And sa aking mother na Nina Maria Atienza. Hello po. Hello po. Ayun po, sa tulong po niya, hindi din po siya tumigil. Naghanap po siya ng pwesto po na pwede namin pagsimulan uli ng naasarado naming cafe. At sa awa po ng ama ay nakita po namin itong lugar na ito. Kumusta so far nang simula nang mag-reopen kayo? Kasi ang balita ko trending, ang daming Yes nagpo-post tungkol sa inyong mga produkto, sa inyong mga ino-offer. Nakakatuwa po dahil magmula po nung nag-open kami, ang dami pong pumupunta dito ng mga loyal customer namin. Natutuwa po na, buti po nag-open kayo, namimiss na namin yung kape nyo. Ano yung mga na-miss nila? Ano yung mga produkto na ito? Narito na sarap natin. Ito, yung kinakain ko, Sinusubukan natin. unahin na natin to. Ito yung Ayan. dinagdag nila sa kanilang menu eh. Ano Bukod ito? sa coffee ngayon, meron na kayong mga sarap. meals, no? Opo. Anong tawag dito? Ito po ay samgyup-silog po. So, ginawan po namin ng kaunting twist yung samgyupsal. Ginawa naming samgyup-silog with cheese sauce. May cheese Ito po sauce. ang bestseller na. Tapos may itlog siya, Yes para po. siyang silog, pero samgyupsal. Pero samgyupsal Ang po. husay. Ang sarap ng Magkano yan? kimchi. Sarap? Magkano ibinibenta yan? Ito po ay worth 250. Okay, 250. For sharing na, ang dami niyan. Okay, itong aking sinusubukan ngayon, ano po itong ating sinusubukan ngayon? Ito po ay Choco Float. Ito yung choco Iced chocolate with ice cream on top. Wow! Okay, ito, abang-abang. Abang, ito, buhos natin to. Oy, Ayan. ayan. Ito, ito. Tayo. Okay, so ito naman po, yun o. Ano yan? Ito po ay aming iced coffee cube latte. Yung yellow po ay gawa po sa kapeng barako. Then nilalagyan po ni Brewed Sir coffee Tony to. Pet. Yes po. Yan. Ito pampatamis. Ito po condensed po. Then yung milk po na una po ni Sir Pet. Yun o. Sarap. Mahusay ito, mukhang tinatawag tayo Sasaluin ito. po natin ng Talaga? straw. Yes Ayun po. o, kahit hindi natin Grabe. haluin to, dito pala At masarap ano naman itong mga natin to? Ano naman itong inyong Ito mga nasa naman harapan? po ay nachos with dip po. Hatid. Iba't ibang klase ng dip. Yes Ano po, mga iba't dips ibang ang meron klase ka? po. Ito po Sige. mayonnaise, ketchup, then meron po tayong ground beef, meron pong cheese, meron pa rin pong another cheese pa po Yan. na katulad po nung My sa friend, samgyup pwede silog. yan pang barkada. Pwede. Opo. Kaya marami to. Kaya balita ko marami mga estudyante nagpupunta rito, mga office people, Yes mga po, family, lalo ano? na po ang family and mga barkada. Ito, subukan natin to, hatid sa akin. Ayan o. Ito mukhang meron din to. Ito ay barako, yung cubes natin. Ay, yung Kapeng barako po. Bestseller po din namin yan. Yes lang. Sorry ah. Ano nga pangalan mo? Kasi gusto ko sabihin, nakakatuwa dahil tinutulungan din nila yung mga farmer nating Filipino farmers. mga Yes. growers and farmers natin, di ba? Magkaroon ng trabaho. Itong mga nandito sa harap ko, ano mo ito? Ito po is gumawa po kami ng own branding. So from the word po copy, gumawa po kami ng cake in a cup. So ito po ay Black Forest. Ito po ay chocolate strawberry na cake.
to? Salted caramel. And lastly po is yung Choco Moist po namin. So lahat po ito ay dumaan po sa taste test. So lahat po ito ay proven and tested na napakasarap po. Sino ang nagki-create ng iba't ibang mga pagkain dito sa at drinks dito sa cafe mo? To be honest po, ako po lahat ang gumawa ng konsepto magmula po ng interior, exterior, and sa mga menu, sa mga Napakahusay na batang plating, ito. and all po. Okay, ang laking inspirasyon na nakukuha natin sa iyo kasi ikaw ay 23 years old na, di ba? At titulado pa, di ba? Dahil nga ang sipag mong mag-aral at meron ka pang ganitong negosyo. Saan mo nakikita itong negosyo Business mo na pumupunta? Ito ba nakikita mo magda-diversify, magkakaroon ng ibang branch sa iba? Anong pangarap mo para sa negosyo? Ang pangarap At ko 23 years old, ha? Yes po. Oo, galing. Ang pangarap ko po sa negosyo ko ay mas lalo po makilala. Katulad po nito na pinapalabas po tayo ngayon sa TV ngayon. Sobrang laking karangalan po bilang isang young entrepreneur. Actually po, na-overwhelm po ako. Kasi pangarap ko po talaga to na maipakita yung brand ko sa national TV pa. Hindi lang sa Facebook, hindi lang sa YouTube, Kasi sa ang balita national namin, may karapatan ka kasi ang balita ko talagang masarap at pinag-uusapan ng iyong Trending. negosyo. Dito Ganun sa ba yun? Angono, Trending? ha? Opo. Laking bagay kaya na meron kayong Opo. ganito sa community. Napakahirap po. I think ang isa pang importante ay yung involvement ng pamilya niya Gaano sa kahalaga? negosyo. Oo. Diba? Gaano kahalaga ang nakikita mong involvement dapat ng pamilya sa isang Mga negosyo? batang katulad Oo. mong negosyante. Ang mga magulang ko po, ang nagsisilbing support system ko po sa pagbuo po ng aking negosyo. Sila po ay unang-unang nagtiwala sa akin magmula nung wala pa ako napapatunayan at hanggang ngayon po na unti-unti nagiging successful na po ang aming negosyo. Importante talagang suporta ng pamilya. Totoo po. Ano, importante talaga. Paano ito? Sabi mo nga parang nandyan na yung support system ng family mo. Yung passion, di ba dito? Pero paano mo sustain sa tingin mo yung negosyo mo para maging magtuloy-tuloy ang pag-improve, ang paglaki, 'di ba? At pagtangkilik ng mga parokyano ninyo. Ang unang-una ko po ang mine-maintain sa aming cafe and restaurant is yung good quality ng mga Totoo. produkto. Value for money, ano? Magmula po sa pagkain, sa inumin, sa dessert, sa pastries, hanggang sa good service po. So ayan po ang unang-unang babalikan sa atin ng ating mga customer. Kaya po mas lalong dumadami po ang aming loyal customer. Correct! Okay, so natanong natin kanina, di ba? Ano, may plano ka bang i-diversify ito, mag-branch out sa ibang lugar? Yes po. Yun po ang wino-workout po namin. Gumagawa na po kami ng mga plan for franchise. Very good. Pero so far po, parang mas gusto po namin na mag-branch out. Since marami na po nag-request na sa mga iba't ibang lugar po Oo. ay matikman po nila. Opo, tama. Quezon City naman, sabi ko, narinig ko po. Ano ang iyong mensahe sa mga batang entrepreneur na katulad mo? Na possible, they're scared, they don't know what to do, paano mag-uumpisa, diba? Ano yung pwede mong ibigay na mga tips sa kanila? Ang mapapayo ko po sa mga kapwa ko na young entrepreneur ay magkaroon po tayo ng tapang. Iyan po ang unang-una nating sandata sa pagbuo ng negosyo. So, wag po kayong panghihinaan ng loob dahil sa maliit na hakbang nagsisimula ang isang malaking opportunity. Napakahusay. Great. Napakatalino rin ni Shane. Napakaganda, Magsalita. Ang husay. matalino. Napakatalino. Halatang napakatalino. Mabait na anak! Oo. Abay, nakuha na nila lahat. Oo. Shane, congratulations! Nakuha mo na rin lahat yung ano. Oo, syempre, masarap eh. Masarap. Mensahe mo sa iyong mga magulang. Ang mensahe ko po sa aking mga magulang ay unang-unang nagpapasalamat po ako sa walang sawa pong pag-suporta sa akin at pagtitiwala sa akin magmula umpisa hanggang ngayon na nandito na po tayo sa TV. Maraming salamat po, Mami and Papa, at sa aking buong Atienza family na nagsilbing matinding support system ko na kahit gusto ko nang sumuko during the process dahil hindi po madali ang paggawa ng isang negosyo, lalo na po ang restaurant. So maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayo. Ay, wait lang, hahabol mo ako ng isa. go. Sa tingin mo, ano yung pinaka-mahirap na phase sa pagbuo ng isang negosyo? Para lang may idea yung ating mga kababayan, di ba? Kabarangay. Ano yung mga kabarangay natin? Ano yung pinakamahirap? Pinakamahirap po talaga ay gumawa ng concept po. Dahil
sa isang negosyo po, napakarami po nating competitor. Pero ano ba ang mag-i-stand out sa isang negosyo mo? Ano ba ang gagawin mong uniqueness sa product mo? Hi! Sumama mo! Sana na, mga Kanet 25! This is Love and New Verbo! For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.